Hello, good evening everyone. March 28th. So late video explainer tayo, late analysis tayo for today. So ito rin yung magiging topic natin for tomorrow by 7:30 p.m. So mas maganda mapanood nyo na para at least bukas, especially the new joiners, makakasabay kayo dun sa ating Zoom sa mga topic. So what we are going to use is price action muna. Price action means yung candlestick. Ano ang bias natin? Ganun pa din, ano? Yan. Bullish. And then merong red, which is the correction. And then, nag-COT tayo kanina. We have a COT. Kung mapapansin nyo, ayan. Nag-add up ang short. Ilang araw yan. And then, ilang araw, ilang linggo. While the long, nagbabawas. Ayan. But lately, yung mga last na linggo, 4 weeks, nag-a-add up si long. Ayan. Since ang COT ay weekly na lumalabas, kino-consider lang natin na ito ay weekly bias. Itong mga maliliit na pagdadagdag at pagbabawas na yan. But long term, bullish pa din dahil dito. Until today, March 28, long is 220,000, while short is 52,000. When we say long, ibig sabihin nito is long contract, and when we say short, ibig sabihin nito ay short contract. And this is a commitment of traders, non-commercial, ito yung mga institution or the market movers. The institutions are longing, ibig sabihin, marami sa kanila ang mga future contract na hawak nila is long, more on long. And when we say long, ang tendency nito or bias nito is tataas yung market, while when we say short contract, ang tendency nito is bababa yung market. So if we say may 4,900 na dagdag, so there are traders na buying long contract, no? So there is a tendency na tataas yung market by next week. While for short, nagkaroon ng negative 3,558. So ibig sabihin, if there are traders selling their short contract, so ang tendency nito parang binenta niya yung position niya na bumababa. So ang tendency nito para bang nabawasan yung position na bababa, and tendency kung tataas yung market is walang masyadong nakaharang. At papansin nyo for the past 4 weeks, no? Ito nagdadagdag din naman, but nagbuka na siya, nag-sell na ng short contract. And the 4 weeks is very consistent na tumataas. So ito ngayon, naka-align ito sa bias ng long contract. Ngayon, kung pupunta tayo sa COT, and then we will go to, for example,
candlestick, ganun pa rin. The bias is long or tataas. And since nagdagdag ng mga ilang linggo na short, there's a tendency na bababa at bumaba naman talaga. And for the past how many weeks, yan, nagkaroon ng pagdadagdag ng long. So, most likely, ito yun. Kasi when we say long, andyan na yung buyer. Buyer ng long contract, thinking that the price ay tataas. When we say short contract or buyer ng short contract, ang ibig sabihin nun, the price ay bababa. And which one is more recent? Ang mas recent natin ito. Di ba? So ito, pag pinagkumpara mo dito, obviously, mas madami yung buyer at mas maikli yung seller. So kung buyer of long contract is iniisip niya tataas yung price, buyer ng short contract ay nagbawas, so ibig sabihin, hindi na rin nila nakikita na bababa pa yung market. So, mas natutulungan lalong tumaas yung price. And that is for COT. So, lumalabas, align pa rin siya dun sa ating price action or the candlestick. And in here, maglagay tayo ng ating resistance ito, sa taas ng week ng February, and maglagay tayo ng support sa low nung February. And this support is very significant. Bakit kanyo? Binutas na yan. The price nung monthly ay nag-open dito, bumaba. Lalim pagkakababa. And then hanggang dito bumaba. Binutas niya na to. And then at this point, tumaas siya. At ngayon, nandun na naman siya nung binutas niya yung support, nandun na naman siya from resistance, bumalik siya sa pagiging support. So para bang, matibay ito. Matibay. But don't forget, kung titingnan nyo to, this one candlestick is bearish. And these candlesticks are bullish. So this is a correction. Pero kung kukuha tayo ng bias dito, medyo matagal pa yan. Parang ganon. So we try to analyze the chart using this one candlestick on a weekly basis na bias siya. Ayan. But there are parts ng candlestick, the body and the wick. Alin yung huling galaw? So dito tayo mas concerned dahil ito yung lumalabas na huling galaw. Ayan. Ayan. So ano ngayon ito? This is buyers are present. Yan. Weekly. So we adjust now the week nung nakaraang linggo. This is the low and this is the high. And kung mapapansin nyo, on a weekly basis, very small yung body and masyadong mahaba yung nasa baba. So, ang weekly natin is lumalabas na parang pin bar. Pero kung ilalakihan natin, yan. Kaya lang, for a candlestick to be valid na talagang pin bar, yung body niya, pag pinagkumpara mo sa buntot, at least yung buntot is more than 4 times. Hindi lang 4 times yan. Kaya lang, merong rejection sa taas. Maunawaan lang natin kung ano ba talaga yung huling galaw. Kasi on a monthly basis, ang huling galaw, parang lumalabas na magmula dito, tumaas. So parang lumalabas na huling galaw ay yung buyer. On a weekly, tingnan natin. Nag-open dito, pwedeng bumaba dito, tapos umakyat, tapos nag-close dito, medyo malapit saan siya nag-open yung price. Pwede rin naman na
tumaas, bumaba, tapos tumaas uli, nag-close above the opening price. Pero hindi natin masyadong makikita yung data pagka weekly. Dito ngayon, nilagay lang natin yung resistance and support. And then on daily, yan. So ayan ngayon, mas makikita natin. Obviously, this line is a resistance of the weekly. Resistance simply because the price is nandito. Nasa ilalim nito. And this is now the monthly support. Bakit monthly support? Since ang kulay niya ay yellow, yun yung color coding natin. And ito naman yung daily support. At kung tutusin, mas strong talaga yung yellow, pero mapansin nyo, yung price na mag-close dito, binutas pa rin yung yellow. Above tayo sa support. Pero kung on a daily basis, kukunin natin yung high nung previous week. Yan. High, sorry. Kukunin pala natin yung high netong last week na to. Yan. Itong green at yung low niya. Ayan. Pero basically, ang nangyari is parang ito yung high nito, low nito, ito yung high. So para bang nag-try siyang umangat, nireject nito, kaya lang nag-hold yung support. E de, umangat uli. And then, lumalabas sideways. Kaya lang, this candlestick is a bullish candlestick. Kaya lang, ano yung huling galaw? Ano to? Tingnan natin kung ito ba yung huling galaw. Nung price. Then, baba tayo ng 4 hours. So lumalabas, ang last week, ito, di ba, 4 hours, Friday, 2, 4, 6, Thursday, 2, 4, 6, Wednesday. So, yung Wednesday, yan, dito, umangat. Tapos, bumaba uli ng konti. So, this is our impulse and this is our correction or pullback. And then, nung bumalik siya rito sa resistance na support natin, mapansin nyo, meron doji dito. And then, there is a bullish engulfing. So, dumiretso pataas. Yun nga lang, nirespect niya yung high nung previous day high. Kaya nagkaroon ng buntot. Ayan. Kaya lang kung titingnan nyo to, anong bias na ito? Bullish and another bullish. And then, pause and then nag-resume. So, nagre-react ngayon yung price dito sa ating resistance zone. Ngayon, kung pupunta tayo ng weekly, di ba? Nagdagdag ng long ang COT at nagbawas ng short. So, kumbaga, mayroong push pataas at nabawasan yung push na kontra o yung tinatawag nating sell kontra. Going back sa 4 hours, ano yung huling galaw? Di ba? So, 4 hours ang meron sa isang araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Halos dito, yan. So, dito, makikita nyo, Bullish yan. di ba? Choke. Yan. Kaya lang, may fair value gap. Yan. So, the fair value gap, so ito ngayon, nagre-reject dito, most likely dahil dito, pwede pa rin niyang medyo umangat dyan, liquidity sweep ito, bago uli bumalik dito sa fair value gap na to. So, those are possibilities. So, pwede naman dumiretso muna bago umangat. Kaya nga may nagsabi, kanina sabi niya, wait at least
mga 30 minutes to settle yung market para medyo magka-idea ka. Actually, mas maganda nga sana mga isang oras eh. Na wag kang pumasok tapos magantay ka ng 1 hour. So, 1 hour. So, 27 kahapon. Hanggang saan yung 27? So, 7 o'clock. 27, yan. Ito. So, ito na yung tinatawag kanginang head and shoulder, di ba? Ayan, head and shoulder. Yan, nabutas yung neckline. Pag dito ka pumasok, late na yan. Pero pansinin yung mabuti, di ba? Ito. Impulse. Impulse. Pero ito kasi, yun, may bumalik siya. Bago dumiretso pataas. Diba? Kahit ito, yan. Diba? O, diba? Trend line. Ayan, trend line. Diba? Kumbaga, 1 hour trend line, tapos consolidation. Since ito yung bias, yun. Diba? Yung buntot kasi, ang kino-considered natin dyan. Kaya lang, this impulse is very strong. It leaves a footprint ng mga institusyon. So, pwede niyang balikan yan. Pwedeng the fair value gap. Di ba ito, binalikan, tapos umangat uli. Tapos binalikan uli, yan. Tapos umangat uli. Tapos binalikan niya yung alin? Order block. Ayan. Then after the order block, bumaba pa ng konti. It to create inverted head and shoulder. So when we say Inverted head and shoulder, it's a sign of reversal. Reversal ng Ano? Ito. Yan o. Nag-reverse na siya o. Neckline. So, ang tendency niyan, balikan niya ito. Fair value gap. Bago dumiretso, pataas. Pero pwede rin naman dumiretso. Pwede rin yan dumiretso, parang ganun. Tapos bago balikan. Kasi pwedeng accumulation, manipulation, distribution. Yan. O medyo mas mataas ng konti to create a new higher low, higher low. Pwede yun. Pero kung sisilipin niyo mabuti, medyo nakakakuan, no? Maglagay tayo ng trend line para mas tayo, guided tayo. So we start monthly. So maglagay tayo ng trend line. Ayan. Ayun. Pinag-connecta ko lang yung high neto at saka yung high neto. At obviously, makikita mo, pababa. Another trend line, kung bababa ako ng weekly. Yan. So, from this point A, point B, from this point B, kinonekta lang siya. Pinag-connecta yung mga high. Hindi nga lang ganun ka-accurate dito. Yan. And then, dagdag pa tayo baba muna tayo ng daily. Dagdag tayo ngayon ng, iayos natin ng konti. Iayos means ito, dapat walang nakapasok. Dagdag tayo ng trend line. So, daily, from this point to this point, yan, para bang kung ayutin mo. Ayusin mo ng medyo maayos, yan, ganyan siya. And then, 4 hours. Ganyan siya. So, sa daily, makikita mo na nag-sideways. No?
4 hours, ganun din. Yan. Kaya lang sa 4 hours, para i-breakdown natin to, pansin nyo, meron siyang, kasi wala pa to nung una. So, dito ka kukuha ngayon from this point hanggang dito sa high nito. So, makikita nyo, Ayun yung trend. So, ayan siya bale. Yung talagang kwan. Kaya lang, dito, dapat sana mag-create ng ito, high, lower high, ng new low. Pero hindi. Nag-sideways. Ayan. Una niyang ginawa talaga is, hindi naman sideways. Ayan. tapos, Ayun, no. Nag-consolidate bago nag-breakout. Nag-breakout at nag-pullback. So, ito ngayon, this is a sign. And this one. And this one. Yan yung mga sign na magre-reverse siya. At nag-reverse naman talaga, di ba? From here, ayun yung reverse. Kaya lang, na-meet niya yung resistance on weekly and daily. Weekly is the blue and daily is the red. Yan. So, bababa tayo ng 1 hour, ayun siya. Na-break yung structure na to, somewhere dito, yan, mayroong consolidation. Yung size nito, yun yung size na mararating yan. Kaso, this is impulse, binalikan niya talaga. And this is a very good impulse, healthy impulse. And then from here, sabihin na natin maglagay ka ng trend line. Lagay tayo ng trend line ulit. Ayan. Oh. Ayan. Makikita natin na lumabas yung price dun sa trend line. Dagdag tayo. So ngayon, pwede tayo magdagdag na another trend line. Ito. Kailangan di nagko-cross sa price. Ayan. Tsaka ayan. assuming na nandito pa lang yan, nung nabuo yan, so, lumabas tayo dito, ayan, ayan yung trend line, tapos lumabas doon, nag-pullback. Lumabas doon, nag-pullback. Ayun. Ayun yung paglabas niya. Oh. Ito, lumabas na to eh. Bumalik uli. Tapos, nag-bounce dito. Eh, monthly yan. O, yun yung break. Ito, downtrend to. Break out. And then, the pullback. And then, the impulse. So, ito ngayon yung tanong. Anong gagawin natin dito? Ayan. Anong bias? Again, this is institutional footprints. And possible good pullback. So, we wait by Monday, pwedeng dito, o pwedeng sa fair value gap. To be more accurate yung fair value gap, baba ka ng 15 minutes para makita mo yung mga fair value gap. So, since ito, malaking impulse to, and may fair value gap dyan, ayan o, ayan, fair value gap, pwede niyang butasin yan. Ito, na-mitigate niya na yan eh. Pwedeng butasin niya yan, itong fair value gap na to, at dito siya sa order block. Pero konting-konti na lang. So, by Monday, my plan is to wait until the price reach this area. And since the COT is pushing the market uptrend, so ang bias ko is bullish. Tipiko, pwedeng dito, pwedeng dito. So, the moment na nagkaroon dito ng 1 hour, sabihin natin 1 hour. Sabihin na natin na dumating na sa punto na yung price nandito na. Yan. 1 hour, nabuo yung isang green na 1 hour. Yan. After the rejection. Yan. Baba ka ngayon ng 15 minutes. Baba ka ng 15 minutes, di ba? Hintayin mong umakyat,
yung 15 minutes, bababa muna pala yung 15 minutes. Yan. Tama ba? So, ito yung 15 minutes na ba to? 15 minutes. So, di bumalik dito, 15 minutes. Nagkaroon ng rejection. Then, 15 minutes. Hintayin mo sa lower time frame, 1 minute na bumalik. Hintayin mo na lower time frame, bumalik. Eto. Diba? So, again, let us use trend line. Ayan siya. Ayan. Trend line. Isa. Nag-breakout. Sideways yan. Hindi pa siya masyadong obvious. Pero this is high, lower, low. Lower, low. Medyo nawala yung lower, low. Dapat sana kung tutuloy yan, lower, low. Kaya lang, since the market is about to close, wala na masyadong participant. Better we wait. No? So, bukas, ituloy natin yung pag-aaral nito. So, ganito lang din. At least ahead kayo makapanood. Okay, 7:30 ang ating Zoom. And then, ito i-elaborate natin. Okay, thank you very much and good night. See you tomorrow.